malulugi ang negosyo mo kung hindi ka pa rin gumagawa ng original na content. Kung ikaw ay isang negosyante ngayon mga boss, dapat mo nang simulan kung paano gumawa ng sarili mong content. So sa era natin ngayon, sa panahon ngayon, dapat nagko-content na yung mga negosyo. So kung sino yung maraming content, kung sino yung negosyo na nagko-content talaga, malaki ang chance na magtatagumpay siya. So kung bago ka pa lang sa channel kong ito, ako nga pala si Roger Silvido, isang negosyante at isang content creator. Yung negosyo namin ngayon mga boss, nagsimula ito noong pandemic time. Isa sa strategy na gumana sa amin is yung pag-a-ads. Which is, malaking pasalamat ko doon kasi naitawid namin yung negosyo namin. So hanggang ngayon po, syempre, natatamasa namin yung tagumpay ng business namin dahil sa pagraran ng ads. Pero mga boss, isa sa nakaakibat na problema kapag yung negosyo mo ay nagraran ng ads, syempre, malaki yung ginugugol na kapital dun sa pagraran ng ads. Pwede kang gumawa ng advertisement through Facebook, Google, mga social media, 'di ba? Pwede kayong magbayad diyan ng advertisement. And then syempre, mas mabilis yung pasok ng benta. So, yun yung kagandahan. Pero mga boss, isa sa problema talaga is yung nagbabago yung algorithm ng mga social media, di ba? Nag-update sila. Tsaka yung mga tao ngayon, syempre, nagsisearch na yan sila. Isa sa problema namin is, syempre, bago kami makabenta, kailangan namin na magbayad muna ng malaking halaga sa pag-advertise. So which is very capital draining po yun. Malaki po yung napupunta na gastos doon sa pag-ads. So which is yung isa sa solution doon is dapat na meron ka ng mga content talaga sa business mo. So actually sa business namin, dati pa talaga meron naman talaga kaming content in a form of written content lang siya. So meron kami paminsan-minsan, meron kaming mga reels pero hindi namin siya siniseryoso. Hanggang sa dumating na yung punto talaga na parang umaaray na yung bulsa namin. Siyempre, lahat ng kita ng negosyo namin napupunta po doon sa pag-a-ads. So, which is, sana naging kita na natin yun. Diba? Kaya, isa sa solusyon ko talaga dyan is kailangan talaga na maging habit ng business namin na gumawa talaga ng sariling content. And true enough, ngayon meron na kaming production team. Konti pa lang yung tao namin sa content creation, sa marketing. And then slowly, I'm happy na at this stage of our business, hindi na kami gumagastos talaga sa ads. Okay? So, kung gumagastos man kami doon, hindi na siya intentionally talaga na para lang makabenta. Kaya, boss, tapusin niyo po yung video na to kasi I will share some of the benefits. Bakit kailangan mo nang mag-content para sa negosyo mo? Tara, umpisahan na natin. Kung isang negosyante ka, bakit kailangan mong mag-content na ngayong 2025? Unang dahilan mga boss, bakit kailangan mo nang mag-content ngayon sa negosyo mo is through brand awareness. If palagi kang nagko-content patungkol sa negosyo mo, if palagi nilang nakikita yung pangalan mo, yung brand mo, so it's a form of marketing na po. It's a form of brand awareness. And syempre, kapag palagi kang nakikita ng mga customers mo, it will build trust and credibility. So, kailangan talaga natin na palagi tayong nagko-content sa business natin dahil yan na yung gumagana na strategy sa era na to. So, pangalawang rason mga boss, bakit kailangan mong mag-content para sa negosyo mo ay para lumaki yung kita mo. So, kagaya dun sa sinabi ko kanina sa story ko na gumagastos kami ng malaking halaga para sa advertisement para makabenta kami. So ngayon na nagko-content na yung negosyo mo, nagko-content ka na para sa negosyo mo, so malaki yung chance na hindi ka na gagastos para sa marketing. Kasi nga meron na kayong organic marketing which will bring more customers to your business. So kailangan mo lang talaga na pag-aralan din yung marketing, pag-aralan mo din yung content creation para matumbok mo at para ma-attract mo yung mga customers para sa iyong negosyo. Sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss kasi I strongly believe that content creation will help us to bring our current business to the next level. So, ang kalaban kasi natin dito mga boss is yung maubos yung mga profit natin, maubos yung mga ipon natin,
instead of using that budget para ma-improve pa natin yung product and services natin, syempre, nagamit na natin doon sa marketing. O, malaking tipid na yon, malaking tulong na yon para sa atin kung makakatipid tayo sa pag-a-acquire ng mga customers. Ang mahalaga lang talaga mga boss is dapat lang natin na umpisahan. Kahit na simpleng video lang, pag-upload ng mga content about your business, malaking bagay na yon para makakreate tayo ng brand awareness para sa negosyo natin. Try mo lang. Hindi naman yan kailangan talaga na perfecto lahat. Kailangan mo lang talaga na maumpisahan and then gawin mong habit. So ikaw mismo as owner of your business, dapat ikaw yung una talaga na magko-content about your business. Kasi tayo yung unang salesperson ng business natin. Alam natin kung paano siya ibenta. So, dapat ikaw boss, kung meron kang negosyo ngayon, dapat mo nang simulan yan. Okay? Walang lugi yan sa'yo. Walang mawawala sa'yo. Lahat merong darating, merong mga customers na mag-i-inquire sa'yo in the long run. So, yun lang, pinopromote ko lang talaga na kailangan na nating mag-content para maitawid natin yung negosyo natin from this level going to this next level. Diba? Ang makakatulong sa atin dyan is content creation talaga mga boss. So, kailangan mo yang gawin mga boss. Huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang magdahilan. Gawin mo yan. Kung mataas yung pangarap mo sa negosyo mo, dapat mo na yang simulan. Dahil content creation is the next big thing sa marketing talaga. So dapat mauna tayo dyan. Dapat hindi tayo maiwan dyan. Kasi yung mga kakompetensya natin mga boss, meron din yan silang mga content creation strategies. Meron na silang mga ginagawang videos, meron na gawang mga content. So tayo pa ba, ayaw natin gumawa ng content para maiangat natin yung negosyo natin? Dapat mo yan talagang i-consider mga boss. Kasi sobrang halaga na meron kang ginagawang content para sa negosyo mo. Invite ko pala kayo mga boss sa Facebook group natin. Meron tayong binubuo na isang community wherein nagsama-sama yung mga like-minded na mga tao, mga negosyante. Kahit na wala pang negosyo, kahit na gusto pa lang na magsimula ng negosyo, pwede tayong mag-usap doon. And then yun, tulungan lang tayo. Diba? Kasi yan naman yung goal natin, to have a good collaboration inside that community. So, yun lang po muna sa ngayon mga boss, and always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!